Hello po sa inyo, magandang araw, grade 4 Renzi. Narito na naman po tayo sa videong ito upang kayo po ay aking matulungan sa pagsagot ng inyong mga gawain na mula sa inyong mga module. Ako po ay si Ginoong Ray D. Montesilio, ang inyong guro sa ika-4 na baitang mula sa Paaralang Tagum Yushu School. Okay, kung napapansin po ninyo dyan sa inyong screen, makikita natin po ang ating learning module in Filipino. This is Filipino 4. Nasa first quarter pa po tayo, week 1. Bago natin simulan po lahat, pakisulat muna po sa inyong mga pangalan dyan. Isulat po ang inyong pangalan. Dyan po. Ang kasunod naman nito ay ang address, kung saan po kayo nakatira. Pagkatapos naman, ang ika-4 na baitang, grade level, pakisulat dyan 4. Pagkatapos, ang pangalan ng ating paralan, Tagum Yushu School. Pagkatapos naman ay ang inyong guro or your teacher, Ray D. Montesilio. Pagkatapos nyo pong isulat ang name, address, grade level, school, teacher, susunod naman po tayo sa ikalawang pahina. Ayan po. Okay, sa ikalawang pahina po ay meron tayong diyang makikitang layunin. Kasi pagkatapos ng leksyon na ito ay magagamit natin ng wasto ang mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid. So, ang reference po ng aking ginagamit ay mula sa aklat na Sangkan 4 na makikita dyan sa pahina 15. Okay, so sa videong ito po ay tatalakayin po natin ang leksyong ang pangalang pantangi at pambalana. Meron tayong pangalang pantangi, meron din naman tayong pangalang pambalana. Okay. Pag sinasabi po nating pangalan, ito ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa tao, bagay, hayop, puok, o pangyayari. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Silang lahat po ay 5. Una, tao, bagay, hayop, puok, at saka pangyayari. Yan po ang tinatawag na pangalan. Ngayon, meron tayong mga larawan dito na makikita sa ibaba. Pag-aralan po natin ang mga larawang ito. Okay? Okay, so sa larawang ito, ano-ano ang mga nakikita mo? So, isa-isahin natin ang mga ito at isulat natin sa bawat kahon. Kung ano man ang iyong nakikita na kanilang mga ginagawa, isulat nyo po lamang dito sa kahon. Dito. Ayan po. Sulat nyo dyan sa loob po ng kahon. At pagkatapos naman nito, tatalakayin naman natin ang pangalan na nasa 2 katawagan. Ulitin ko po na ang pangalan ay nasa 2 katawagan. Una ay pantangi o tiyak. Okay? Pag sinabing pantangi o tiyak, ito po ay nagsasaad ng tiyak na katawagan. Nakasulat ito sa malaking titik, ang unang letra ng salita. Halimbawa, malaking titik ang unang letra ng salita. Halimbawa, Alfred, Beth, Ayan, Paul, Angel, Samsung, Pilot, Colgate, Siko, Baygon, Dugi, Muning, Doradaga, Maya, Bantay, Philippine Arena, Quiapo, Barreto Street, Quezon Avenue, Trinoma, Panagbenga Festival, Pesta ng Poong Nazareno, Buwan ng Nutrisyon, Pasko, Araw ng Mga Patay. Ayan po.
nagsimula po silang lahat sa malaking titik. Ang unang letra nila ay nagsimula sa malaking titik. Kasi po, meron silang tiyak na pangalan or in English, specific name. Okay? Meron silang tiyak. Yan po ang unang pangalan. Okay? Pantangi or tiyak. Ang pangalawa na naman po ay meron tayong pambalana o di tiyak. Ulitin ko po, ito'y tinatawag na pambalana o di tiyak. Kasi nagsasaad ng pangkalahatang tawag na karaniwang nakasulat sa maliit na titik. Maliit na naman po ito. Hindi po siya katulad ng pantangi o tiyak na nagsisimula sa malaking titik. Ito po ay nagsisimula sa maliit na titik kasi hindi po tiyak ang kanyang pangalan. Halimbawa, tatay, nanay, kapatid, kuya, lolo, lapis, papel, bag, cellphone, laptop, aso, pusa, daga, ibon, isda, bansa, barangay, simbahan, paaralan, parke, kapistahan, paligsahan, patimpalak, bagyo, aksidente. So silang lahat po ay nagsisimula sa maliit na titik kasi wala po silang tiyak na pangalan. Kasi kapag sinabing tatay, meron naman tayong tinatawag na Tatay John or Tatay Mike. Ayan po. Kapag nanay, Nanay Ninya, Nanay Jane. Ayan po. Hindi po tiyak ang mga salita dito. Okay? Ulitin ko po, ang pangalan na nasa dalawang katawagan, meron tayong pantangi o tiyak, at pangalawa naman ay ang pambalana o di tiyak. Okay, so sa susunod na pahina, dito naman po tayo. Sa pahinang ito ay meron tayong mga gawain. So, isulat lamang sa kahon kung ito ay pantangi o pambalana. Yan po. Meron tayong mga salita: ama, kotse, ilaw, Nokia, Maya, Pasko, parke, pilot, pool, ibon. Okay? Pumili lamang po ng inyong sagot. Ito ba'y pantangi o pambalana? Okay. Ulitin ko po, kapag sinasabi nating pantangi, nagsisimula po ito sa malaking titik, ang unang letra ng salita. Kapag sinabing pambalana, nagsisimula po ito sa maliit na titik at saka hindi po ito tiyak na pangalan. Yan po ang sinasabing pambalana. Okay? Isulat lamang po ang inyong sagot sa loob ng kahon. Dito, dito, dyan po. Sulat nyo lang po dyan. Na makikita po din ninyo sa inyong mga modules. Sa letrang B na gawain, ati pong salungguhitan ang pangalang matagpuan sa bawat pangungusap at isulat sapat lang kung ito ay pantangi o pambalana. Halimbawa, sa unang tanong, sa St. Augustine Academy ako nag-aaral. So, sa pangungusap po na ito ay hahanapin po natin ang pangalan. Okay? Pag sinabi nating pangalan, uulitin ko, ito po ay tumutukoy sa tao, bagay, hayop, pook, at saka pangyayari. Sa pangungusap po na ito ay makikita natin ang St. Augustine Academy. Ito po ay pangalan. Okay? Dahil ito po ay isang lugar. So, ito ba ay nakasulat sa malaking titik? So, ang unang letra niya po ay malaking titik. Oo, nakasulat. So, sasagutan natin po ito. Ito ang tamang sagot po nito ay ang pantangi. Sulat nyo dyan. Pantangi. Okay? So, ipagpatuloy nyo lang po yan. Mula 1 hanggang 15. Basahin nyo lang po ng maigi.
Okay, sa susunod na naman pong gawain, sa letrang C, puna ng tiglilimang pangalan, pantangi at pambalana ang sumusunod na talahanayan. Halimbawa po, meron tayong tao, bagay, puok, pangyayari, hayop. Pag sinabing tao, halimbawa, susulat ka po dito ng sa pantangi, may tiyak na pangalan, halimbawa, Miko. Sulat nyo dyan. At sa pambalana naman, sasabihin nating kapatid. Kapatid. Kasi, hindi po ito tiyak. Kapag tiyak, dito sa pantangi, tiyak na pangalan ng tao. Tapos, ipagpatuloy nyo lang po, mula sa tao, bagay, pook, pangyayari, at saka hayop. Yan po. Punta na naman tayo sa ika-4 na pahina. Ayan po. Okay, dito na naman tayo po sa ika-4 na pahina. So sa pahinang ito ay makikita natin meron na naman tayo pong panibagong leksyon. Ito pa ay tungkol sa kasarian ng pangalan. Kasi meron po tayong kasarian ng pangalan. Pagkatapos sa leksyon ito, maisulat po sapat lang kung anong kasarian ng pangalan ang sumusunod na salita. So, ang reference po ng aking ginagamit, ang aklat na aking ginagamit po ay galing sa Sangkan 4 na makikita natin dyan sa ika-18. Pahina 18 po. Ayan. Okay. So, kapag sinabing kasarian ng pangalan, may kasarian ang pangalan. Ito ay panlalaki, pambabae, di tiyak, at walang kasarian. Merong 4 po. Uulitin natin ang kasarian ng pangalan. Una, panlalaki. Pangalawa, pambabae. Pangatlo, di tiyak. At pang-4 naman, walang kasarian. Kapag sinabing panlalaki, ito po ay tumutukoy lamang sa panlalaki. Tulad lamang po ng tatay, dodong, ama, kuya, papa, pare, mang, tsuhin, lolo, boy. Ayan po. Pangalawa, pambabae naman, tumutukoy sa nanay, aling, ina, tiyahin, mama, ate, mami, nene, lola, kumari. Pangatlo naman, tumutukoy ang di tiyak sa kapatid. Kasi hindi natin malalaman kung ito po ba ay babae or lalaki. So, di tiyak po. So, kapatid, kabarkada, kaklase, kasama, kagrupo, kapareha, kaibigan, nurse, kapitbahay, guro. Pang-4 naman, walang kasarian. Okay? Walang kasarian. Hindi natin masasabi kung ito po ay pambabae or ito po ay panlalaki. So, tumutukoy ang walang kasarian sa upuan, libro, mesa, paaralan, puno, bahay, halaman, orasan, bag, papel. Okay? Uulitin natin ang kasarian ng pangalan. Mayroong panlalaki, pambabae, di tiyak, walang kasarian. Okay? So, ngayon, meron na naman po tayong gawain sa letrang A. Isulat sapat lang kung anong kasarian ng pangalan ang sumusunod na salita. Halimbawa, Mirna. Ang salitang Mirna ay pambabae. Isulat natin dito, pambabae. Pambabae. Ayan po. Tapos, sagutan nyo lang po ang pangalawa hanggang sa ika-20. Okay? So, ipagpatuloy nyo lang po. Atin na pong natapos ang una. Isulat lamang kung ito po ay panlalaki, pambabae, di tiyak, or walang kasarian.
Sa susunod na pahina naman, meron na naman tayo pong gawain sa letrang B. Hanapin at bilugan sa puzzle ang mga salitang binanggit. Okay? Hanapin at bilugan sa puzzle ang mga salitang binanggit. So, bilugan lamang po. Nandito po ang mga sumusunod na mga salita. Okay, meron tayong kapitbahay, mami, kabarkada, tatay, tandang, halaman, kumari, inahin, kasama, pambabae, panlalaki, kasarian. Hanapin nyo lang po dito sa loob ng kahon at saka bilugan lamang po. Ayan. Okay, sa module na ito po sa Filipino, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa pakikinig.